Nagtakda ng uniform price adjustment ang gobyerno pagdating sa presyo ng petrolyo pero paglilinaw ng DOE, hindi ito price cap. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong paliwanag ng DOE tungkol dito sa uniform price adjustment? Alam mo, Jiggy, medyo nakakalito nga itong konsepto nitong price cap at saka itong uniform price adjustment. Pag sinabi kasing price cap, parang dinidikta na ng Department of Energy kung magkano ibebenta ang isang particular na petroleum product. Halimbawa, sinabi ng DOE dapat ang diesel ay 100 pesos. Ngayon, ang problema dito, Jiggy, kasi bawat gasoline station may kanya-kanya silang gastos. Iba't iba yung gastos nila. Particular na doon sa delivery kasi yung ibang mga gas station malayo sa depot, yung iba malapit. So merong mga gas stations na mas mahal yung gastos nila, meron naman yung sakto lang o siguro mas mura yung binabayaran nila doon sa delivery charges ng mga para din sa petroleum products. Ngayon kapag nag-declare ka ng ganitong particular price para sa petroleum products, baka maraming malugi at ang ending hindi na lang magbenta yung isang gasoline station at ang kawawa ang publiko rin dahil pare-pareho tayong kukunti lang yung mabibilhan at ang ending yan baka mas mahal pa yung lumabas yung ibang produktong petrolyo. Ngayon, ano yung ginawa ng DOE? Yung mga adjustments lang yung nilagyan nila ng limits. Katulad ngayong araw na ito, nag-rollback ang presyo ng diesel by 24 pesos and 95 centavos per liter. Ang gas naman ay 3 pesos per liter, ang kerosene ay 2 pesos per liter. Ngayon, nasabi ng DOE, pwedeng mas malaki pa yung rollback na i-impose ninyo pero hindi pwedeng mas mababa dito. Conversely naman, kung oil price hike tayo, may ibibigay din na rates ang DOE, hindi naman pwedeng mas mataas doon yung i-impose silang price hike, pero pwedeng mas mababa. So, sa ganitong paraan nga, mas madali daw makita kung sino yung nananamantala doon sa pabago-bagong presyo ng langis. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Hindi po pwede na i-price cap at wala pang consideration sa pag-import kung magkano ba talaga ang we don't want that to happen. We don't want it to happen na pwede nga tayo mag-import pero wala pong bumibili dahil ang mga oil companies sila po yung hindi nila makayanan na bumili ng sapat na supply. At Gerard, yung rollback para sa diesel, ano ang reaksyon dito ng mga tsoper? Alam mo, Jiggy, kanina nakapag-interview tayo ng ilang mga tsoper at marami sa kanila medyo natutuwa na rin kahit paano mas nakakahinga na raw sila ng maluwag dahil kahit paano bumababa na itong presyo ng diesel. Dito sa kinatatayuan kong gas station, 94 pesos na lang ang kada litro ng diesel. Kung maaalala natin, in the past couple of weeks nasa 150 pesos yung bentahan ng diesel. Pero alam mo, Jiggy, ang medyo dehado raw ngayon yung mga tsuper na kasali doon sa service contracting program dahil yung ibang nakausap natin kanina, sinasabi nila discounted kasi yung pamasahe ng mga commuter na sumasakay doon at kahit daw bayaran sila ng LTFRB doon sa kada kilometrong takbo nila, medyo dehado pa rin sila. Pakinggan natin yung pahayag ng mga tsuper na nakakausap natin. Ang iniintindi ng gobyerno natin, yung mga pasahero, kami mga driver wala. Wala naman pinangako sa amin yung kumpanya na meron kami makukuha sa contracting na to, wala naman. At bukod sa usapin na nga yan na contracting ay nabanggit mo kahapon, Gerard, yung supply. Meron na ba ulit bagong supply ng diesel? Tama, Jiggy, ngayong araw na ito may dumating na, if I'm not mistaken, 329,000 barrels ng diesel dyan sa Subic. At ito kaya na nitong punan yung isa o dalawang araw na pangangailangan natin nationwide na ito. At sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, yung average na supply natin ngayon ay tatagal lang 52 hanggang 54 days. May tuturing na tayong well-stocked at yung mga araw na binabanggit na yan, yan yung panahon para makabili pa tayo, maka-order pa tayo at masiguro yung supply natin dito sa buong bansa. Yan muna latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.